salamat po sa umagang ito, and we praise the Lord for uh, the opportunity to worship together, and we can serve God together. And we praise the Lord for the time, the opportunity that we can meditate on the Word of God. And let us open our Bible to the book of Ephesians chapter 1, reading verse 3. And uh, hindi ko na iano yung mga verses dyan, Brother Josh. At Ephesians chapter 1, reading verse 3. And also Colossians chapter 2, reading verse 10 after Ephesians 1:3. The Bible says, Ephesians 1:3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." And also in Colossians chapter 2, reading verse 10, the Bible says in Colossians chapter 2, reading verse 10, "And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power." So let us come to the Lord in prayer. Lord, thank you once again for the opportunity and that to worship you, Lord. We pray that you please speak to each every one of us here, Lord. Thank you so much. Just use your servant, and I just will preach your word, Lord. Thank you in Jesus' name. Amen. You may now take your seat. Uh, I would like to speak on the subject. In Jesus Christ, we have unlimited resources. In Jesus Christ, we have unlimited resources. Ang alam lang natin yung mga unlimited call, di ba? Unlimited text, unlimited na mga game, mga ganon. But the Bible says, is also saying to us that in Jesus Christ, we have unlimited resources. And ito po ang ating pagbubulay-bulayan. And there was a time in a history that was 1917, 1918, nang ang British Empire was fighting against the Ottoman Empire. And that was 1917, and the British Empire won the battle because there are rebels who fought against the Ottoman Empire, and they helped the British Empire to win the battle. And because of that, the Ottoman Empire, who ruled mostly of the Middle East countries and some European countries, ay natapos yung kanilang pag-rule ng Ottoman Empire. Kaya ang Israel during the time ay napalaya mula doon sa Ottoman Empire na nag-rule sa kanila. Now, ang ginawa ng British Empire, yung mga rebels na tumulong sa kanila doon sa battle na yon, ang ginawa, isinama nila doon sa Great Britain. Isinama nila doon. And then pagkatapos, of course, dahil itong mga taong ito from Middle East ay hindi bago sa kanilang mga maraming bagay sa British, bago sa kanila. And napansin nila yung faucet o yung gripo, pag binuksan mayroong tubig. Bago sa kanila yon, talagang first time nilang makakita ng gripo na pag pinihit lang, lalabas ang tubig. So, ganoon sila And then, anong matapos yung panahon time na para bumalik sila sa Middle East, itong mga Arab na ito, nagsabi sa kanila yung emperor, sabi nila ay, okay, what do you want? Anong gusto mo na ibigay namin sa inyo? Sabi nila, we want that faucet. Gusto namin yung faucet ninyo. Bakit? Pag pinihit mo lang, lalabas yung tubig. Sabi niya, no, hindi ganon yan. Sabi niya ganon. Ang inisip siguro nila na parang pag binuksan, parang magic, buksan lang na ganon, lalabas ang tubig. And then, here is actually the miracle. Binuksan ng bintana, yung curtain na ganon. Actually, the miracle or the blessings,
the place na kung saan talaga nag-origin, the reservoir na tinatawag, yung lawa ng tubig na pumupunta doon sa mga bahay at sabi niya, eto talaga ang pinanggagalingan ng bawat tubig na lumalabas doon sa gripo. So, yun ang kaya, okay, doon nila na-realize na, of course, tinutulak na machine o whatever yung gamit nila noon, kaya merong mga tubig na lumalabas doon sa faucet. So, alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, the same with us, sometimes we do not realize na how blessed we are, believers of the Lord, na meron tayong unlimited resources. Meron tayong unlimited resources na kung saan, kapag maintindihan lang po ng lahat ng tao ito, then they will choose to believe the Lord Jesus Christ. Pero hindi yun ang nangyayari, mga kapatid. Many of us, bago tayong manampalataya sa Panginoon, ang dami nating pagtakbo, ang dami nating pag-iwas, ang dami nating mga ginagawa, at bago tayo talaga nakakilala sa Panginoon. And that's reality ng buhay dahil hindi nga natin nare-realize kung gaano yung pagpapala na talaga inilaan ng Diyos para sa atin. And yun po ang ibig sabihin, ang lundong ito, ang sabi ng banal na kasulatan, ay, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. And you will see here also in Colossians chapter 2, reading verse 10, and ye are complete in Him. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Of course, this is not referring only to the Jewish people. At ang sabi nga, ang mga Jewish people, pagka nanampalataya sa Panginoon, sila ang tinatawag na completed Jew. And the same with us, brethren, tayo rin naman ay naging complete because of the Lord Jesus Christ. Bakit? Because in Jesus Christ, we have unlimited resources. So, yun po ang ibig sabihin. Now, sa Bible, makikita natin, mga kapatid, sa ating pagbabasa, makita natin yung in Christ, with Christ, and also through Christ and for Christ. Lagi nakasentro sa Panginoon in Christ, with Christ, through Christ, and for Christ. So, ibig sabihin talaga, ang sentro talaga ng lahat ng ito, mga kapatid, ay yung sa Panginoon, that He is the unlimited resources. Because of that, number one, nais kong ibigay po sa atin, the source in Jesus Christ, sabi natin, unlimited, He is the source of our spiritual blessings. Jesus Christ is the source of our spiritual blessings, and that what we call inheritance. At maintindihan po natin that we as human being, we are all incomplete. Tama po ba yun? We are all incomplete. Hindi po totoo na kapag nagkaasawa ka, inkumpleto ka na. Hindi po totoo yun. Yun ay imahinasyon lang yun. Imahinasyon lang yun. Pero salamat po sa Panginoon, that ang sabi nga po, we are all incomplete. The reason why the Bible says in Luke 4:18, ang sabi roon, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor, spiritually poor. Tayong lahat ay poor. He hath sent me to heal the brokenhearted. So, paano talagang incomplete tayo, no? The brokenhearted. To preach deliverance to the captives, of course, tayo ay mga captive, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. And in Acts 26 verse 18, the Bible says, ang sabi, and to open their eyes, the reason why, ito yung sinabi ni Paul, ng Panginoon kay Paul, sabi niya, delivering thee, to open their eyes, to turn, ibig sabihin, bulag ang tao sa katotohanan. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, to turn them from darkness to light, ang tao'y nasa kadiliman, na kinakailangang madala sa kaliwanagan. At ang sabi po, and from the power of Satan unto God. Ibig sabihin na andun po sa kapangyarihan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway ni Satan, madalas siya, makalaya siya roon at makalaya siya at madala siya sa Diyos. The reason why, yun ang sabi po, sabi ng Panginoon sa kanyang mga kausap, ye are of your father the devil. Diba? Sinabi ng Panginoon yan. Now, sa ganung bagay, mga kapatid, ito ang ating kalalagayan. We know yung Ephesians chapter 2, reading verse 12,
The Bible says that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, sabi po, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Sabi nga po, we are godless, we are Christless, we are hopeless in this world. So sa madaling sabi, ay makita natin na we are incomplete, and because of that, we are trying to complete ourselves. Anong ginagawa nating mga tao para makumpleto tayo, para masatisfy yung ating longing, yung ating bankruptcy, masatisfy yung ating spiritual needs? Of course, pumupunta tayo sa mundo. Ang tao yung nag-enjoy para naghanap pagka meron siyang kapangyarihan, kapag naabot niya na yung ambition niya, kapag nagkaroon na siya ng ganitong title, kapag nagkamit siya ng ganitong kayamanan, kumpleto na siya. And mga kapatid, we have proven the fact na hindi totoo yun. Bakit po? Maraming mga corruptions ang nangyayari na mga ang gaganda ng bihis, di ba? Mga may titulo, may mga title. But still, yung greediness kasi walang limitasyon yan eh. That is unlimited. Oo. Ganun yan. Kuha yan. Yung greediness ng tao. So we are trying to complete ourselves. Pero ang sabi nga po, only Christ can complete us. Si Kristo lamang ang nagbigay ng satisfaction and completeness sa buhay natin. Bakit po? Because God or Christ is self-sufficient. He is the only self-sufficient Lord or God. And ibig sabihin that God has no need that He cannot provide for Himself. He is the only self-sufficient. Hindi tayo self-sufficient. Ibig sabihin, naandun lagi, every time, every day, every minute, sometimes mayroon tayong pangangailangan. At yung pangangailangan na yan, mga minamahal, kaya nga ang tao nagtatry na maging sikat, dami ng kaibigan. Bakit to? Kasi doon siya masaya. But still, yung kanyang kakulangan sa buhay, yung kanyang dissatisfaction sa buhay, naandun pa rin. At ang sabi nga po natin, that Jesus Christ, the only self-sufficient na pwede makapag-provide sa atin. And because of that, mga minamahal, nakita po natin, ang sabi ng Bible, we are complete in Christ. In Christ. Lagi sentro kay Kristo. Sa ganong bagay, mga kapatid, yun po ang nais natin, ang sinasabi natin palagi. Kaya we reach out, we evangelize people, we tell them that Jesus Christ is the only hope in this world because Jesus Christ is the only one who can complete them as human being. At kayo po, naandito kayo. Marami kang masusubok na mga bagay. But still, wala pa rin. Darating pa rin sa kabiguan lahat ng bagay. And ito po yung pine-present ng salita ng Panginoon at ito yung natutunan natin dito sa church. Si Kristo lamang ang po pwedeng magkumpleto sa buhay mo. Bakit po? Kasi nilikha tayo ng Panginoon na meron talagang kakulangan. Na ang kakulangan niya, na may vacuum, na ang kakulangan na yan, ang tanging makapagpupuno noon, walang iba kundi ang Panginoon. Paano mong hahanapin yung satisfaction sa buhay na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng makapagpuno? Hindi natin ito masusumpungan sa mga material na bagay sa mundong ito. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings. So the source of our spiritual blessings is the Lord Jesus Christ. The Lord in Christ. Yun yung ating inheritance. And ang Bible ay nagturo, mga kapatid, of course, hindi lamang makita rin naman natin, mga kapatid, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, our redemption, ginawa ng Panginoon po yan. He paid the penalty of our sins. He paid the penalty of our sins about sa atin. Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, nangangahulugan yung katubusan, si Kristo lang. Walang po pwedeng makapagligtas ng kanyang sarili. At hindi rin natin pwedeng tulungan si Jesus Christ na iligtas ka. Na iligtas ako. Hindi. It must be Christ alone. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves.
The Bible says, it is the gift of God. Not of works, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang sabi naman nila kasulatan, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang kahatulan ang sinumang na kay Kristo, Romans 8:1. So nangangahulugan, kapag ka na kay Kristo ka, naandoon ang kaligtasan. Nandoon ang kaligtasan. Doon lamang po, mga kapatid, yung wala ng kahatulan. So, hindi lamang our redemption, kaya hindi naman yung ating inheritance, our inheritance in Christ. 1 Peter 1:4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Merong inheritance. Merong yaman na nakatalaga ang bawat isa nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Parang, kumbaga, papasok ka sa isang room o sa malaking bahay, pagbukas mo ng pintuan, nakatambad sa iyo ang malaking kayamanan na meron sa loob ng bahay na yon. Si Kristo ang pintuan, kumbaga, na kapag ka tinanggap mo siya, and then bubungad sa iyo ang pangako ng salita ng Diyos, na unlimited resources na meron ng Kristiyano. Yun po yun, na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya, our inheritance in Christ, ang sabi nga po, at eternal inheritance, so sa madaling sabi, kaya ito yung binabahagi natin. Ito yung isineshare natin sa lahat ng tao. Isipin mo na lang, halimbawa nagmana ka ng isang nasa deposit box na nasa isang bangko. Pero hindi ka pumunta ron para i-check. And still, nabubuhay ka na parang pulubi, nangihingi, nangihiram, samantalang ang susi ng deposit box na yan, nasa bulsa mo. Nasa bulsa mo, and then hindi mo tinitingnan, hindi mo chine-check kung ano meron doon sa deposit box. And sometimes we are living like that, mga kapatid, na para bagang hindi natin na-realize how blessed we are in the sight of God. Sometimes we do not realize how blessed we are. And ito po yung sinasabi po natin, we are already been blessed with all spiritual blessings. And not only yung riches, of course, we have peace, joy, forgiveness, purpose. And di ba nakasulat doon sa Galatians chapter 5, reading verse 22, meekness, temperance, everything, mga kapatid, love, mercy, lahat ng ito, mga kapatid, ay binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kung meron talaga tayong buhay na bago ang buhay natin, naging maayos, it is because of the Lord. In Christ, we have unlimited resources. So let us develop the habit of dependency in Christ or upon Christ or in God. Let us develop the habit of dependency. Sa Panginoon, we are dependent, mga kapatid. Amen? Hindi sa tao. Hindi sa tao. Bakit? Kapos at kapos din, darating sa pagkakataon, ang magagawa ng tao. But in Christ, meron tayong self-sufficient God, meron tayong unlimited resources sa Panginoon. So let us develop the habit of dependency upon God. Yun ang kailangan natin. Bakit may mga taong, of course, pagka normally tayo bilang tao, nakakaranas tayo ng panlalamig sometimes. Yung iba nga, hindi lang panlalamig, talagang pumasok pa sa refrigerator, no? Para pumasok pa talaga sinadya, no? O kaya yung iba sa freezer, talagang, so ganoon. Pero alam nyo, mga kapatid, bakit ganoon ang kaisipan? Hanggang sa there are times na may mga kilala tayo na parang hindi na nasatisfy, hindi na masaya sa Panginoon. Iniiwan ang paglilingkod, iniiwan ang kanyang responsibility sa church. Bakit? Because there are times na iniisip nilang hindi sufficient ang Diyos sa buhay nila. There are times na para bagang iniisip natin na anong mangyayari sa buhay ko kung laging nasa church ako? Anong kakainin ko?
Diba? Anong kinabukasan ko dito? Sometimes dumarating tayo sa ganun. Nagkakaroon tayo ng doubt sa buhay natin. About the sufficiency of God sa buhay nating lahat. So yun po ang nangyayari. And lagi po nating tandaan, ito po yung kailangan natin in Christ. In Christ. Kay Kristo. Kaya ang sabi nga po natin, ang Panginoon ang sagot sa lahat ng problema na meron tayo. Jesus Christ. So let us, mga minamahal, let us acclaim that promise ng Panginoon na meron tayong unlimited resources. The source of our spiritual blessings and our inheritance is in Christ alone. Next is the number two, the source of our sure victory. The source of our sure victory. Now, hindi lamang po yung mga bagay na, of course, na inheritance, of course, na meron tayong kaligtasan, meron tayong redemption, sa langit tayo patutungo. At gayon din naman, mga kapatid, sa lahat ng struggle sa buhay natin ito, we have sure victory. And that is our identity. Yung ibig sabihin, ito yung pagkakakilanlan ng isang Kristiyano. Na ano, sabi nga ng banal na kasulatan, of course, life is full of battles. Ang buhay ay punong-puno ng battle. Yung iba, giyera ang tawag dito. Okay? Life is full of troubles. Life is full of difficulties. Pero ang isang bagay na tinitiyak ng Panginoon, ay ang sabi niya rito, in John chapter 10, reading verse 10, ang sabi ng Panginoon dito ay, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. The reason why we have battle. Okay? I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So, merong battle na tinutukoy. Kaya sabi, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. At yun ang ating battle. Bakit? Meron tayong spiritual enemy. Okay? Meron tayong spiritual enemy. Now, there are times na merong Kristiyano nga sabi, bakit ganun? Parang hindi ko nararamdaman na ako'y may temptation, na may battle sa buhay ko. Sabi nung pastor, baka naman kaakbay mo na si Satan ngayon yan, kaya hindi ka nakakaramdam ng battle. Di ba? Siyempre, pagkakaakbay na at kasama niyang naglalakad ang spiritual foe, hindi siya makakaramdam ng battle. But when we stand for Christ, nandun ang spiritual battle. Pero lagi nating pakaisipin, mga kapatid, let us always remember, ang sabi, but I am come, that they might have life, and that they might have it more abundantly. To receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, iyon talaga ang importante. Yung kaligtasan, si Kristo ang kailangan mo para maligtas. Pero hindi po sapat, pagdating sa Christian life, na meron kang Kristo sa puso mo, hanggang doon lang yon. Pero para magkaroon ka ng abundant life, we have to read our Bible. We have to pray. We have to discipline ourselves. Para ano? Doon papasok yung abundant life doon sa next period na yon. Yes, oo, patungo sa langit, si Kristo, more than enough para po doon sa kaligtasan. Pero sa buhay pananampalataya, every day, you need to walk with Christ. You need to walk. You need to obey the Lord. You need to abide in Christ. Yun ang kailangan, mga kapatid, for us to have abundant life. Yun ang kailangan sa buhay natin. So, yung pagtanggap mo kay Kristo sa Panginoon, that is the turning point. That is the starting point of your Christian life. Pero starting point lang yun. Pero hindi natatapos doon. Kinakailangan
Nandoon yung obedience natin, yung pagbabasa natin, nandoon yung prayer natin, nandoon yung pagdalo sa church. Nandoon po yun, kailangan po yun. Bakit po? Yun po ang kaparaanan ng Panginoon. Kaya nga, nagpapasalamat talaga tayo sa Panginoon eh. Ibinigay ng Diyos, ginamit ng Diyos ang Jewish people, ang mga Hudyo, para ibigay sa atin ang lahat ng kailangan natin. Para ano? Para magkaroon ng relasyon sa Diyos, para lumago sa pananampalataya. Ibinigay ng Panginoon ang Panginoon tagapagligtas, ibinigay ng Panginoon ang scripture, ibinigay ng Panginoon ang church. Para ano? For us to grow, for us to serve the Lord, for us to worship the Lord. You need the church. Kaya hindi nagkamali ang Panginoon. Matalino ang Diyos. Itong kailangan ng aking bayan. Itong kailangan ng aking mga tao na tatanggap sa akin. Ang church. So yun ang dahilan. Kaya nalulungkot tayo pagka wala tayo sa church. At nalulungkot din tayo pagka hindi natin nakasama sa church yung iba pang alam natin na dapat ay naandito. Yun po ang ibig sabihin. At sa ganong bagay, life is full of battles, but Christ overcame the world. John 16:33, the Bible says, Christ overcame the world. The Bible says, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. Battle na naman yun. Ye shall have tribulation, but be of good cheer. Magalak kayo, magagalak kayo. I have overcome the world. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon, na pagtagumpayan ko ang mundo. Nag-fasting ang Panginoon, diba? 40 days and 40 nights na nag-fasting ang Panginoon. He can provide yung anumang bagay, yung 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, napadami ng Panginoon, 5,000 pinakain ng Panginoon. Walang bagay na hindi niya kayang i-provide para sa kanya sarili. Pero kinakailangan niya dumanas ng 40 days and 40 nights ng fasting para sa tagumpay na meron tayo. He overcame the world for us, mga kapatid. Romans 8:37. So, because of that, Christ overcame the world. Because of that, we can overcome the world by faith. The Bible says in 1 John 5:4, for whatsoever is born of God, the believers, born of God, tayong mga mananampalataya, and this is, for whatsoever is born of God, overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Pananampalataya sa Panginoon. At sa ganung bagay, mga kapatid, kaya nagbigay ang Panginoon sa atin ng mga institusyon, ng family, ng church, para po magtagumpay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Manampalataya tayo. In Christ, we have unlimited resources. And because we can overcome the world by faith, the temptations, and the Bible says in Romans 8:37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Diba sabi ko sa inyo, in Christ, with Christ, through Christ. May tagumpay lagi. May tagumpay. Sometimes parang natatalo tayo. Sometimes nalulungkot tayo. Sometimes kabataan nang lulupaypay ayon sa salita ng Diyos. Even the youth shall faint. The Bible says. Pero you know, mga kapatid, God gave us the assurance that we just trust Him. By faith, we will overcome. Yes, there are times may trouble. Hindi tayo exempted. Hindi tayo exempted. Even the Lord experienced those troubles and pains bilang mananampalataya. But thank the Lord. At because of that, you know, the story of David and Goliath. Si Goliath, meron siyang armor. At yung size niya, 10 foot tall. At meron siyang crowd na matatapang. Si David, meron lang siyang sling. At saka meron siyang Diyos. Oo. Pero alam niyo, mga kapatid, ang sabi ni David, the battle is the Lord's. Bakit?
Kasi iyon ang kanyang identity. Paano tayo mananalo? Paano tayo magtatagumpay? Because si David, because he knew who he was. He is a son of God, not just a shepherd boy. Alam niya na anak siya ng Diyos. Hindi lang siya basta shepherd boy. Alam niyo tayo mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, may sinabi ang banal na kasulatan in 1 John chapter 2, chapter 3, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. We are the children of God. We are the sons of God. At yun po ang ibig sabihin. Therefore, the world knoweth us not because it knew Him not. Beloved, now are we the sons of God. Now are we the sons of God. 1 John 3:2 na po yun. So, ang ibig sabihin mga kapatid, because he believed, David believed that he is not just a shepherd boy, he is the son of God. And then, lumaban siya. At nanalo. Because God is with him. Gayun din naman tayo. We know who we are in the sight of God. Alam natin kung sino tayo. Our identity in Christ. We stop fighting like victims. Hindi tayo lumalaban na parang biktima. We fight from victory. The enemy can shout, but he can't change who we are in Jesus. Pwede siyang sumigaw, pwede tayong katyawan, pwede tayo i-criticize. Pero hindi mababago noon kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Positionally, we are the children of God. Hindi po nababago yon. Although dumarating tayo sa ganong mga difficulties in life, pero it doesn't change kung ano ka sa harapan ng Panginoon. Because we are precious in the sight of God. We are bought by the blood of Christ. Binili niya tayo ng kanyang banal na dugo. Kaya kailanman hindi niya tayo isusuko. Amen? Ibinigay nga niya ang buhay niya para sa atin. Paano tayo isusuko ng Panginoon? Siyempre, but of course not. So, kaya kung merong panlulupaypay sa buhay natin, napapagod tayo, nadi-discourage tayo, sometimes walang makitang hope dahil sa laki ng mga problema, sometimes ang tinitingnan natin, but sometimes we fail to see the goodness and greatness of God. The reason why kung saan-saan tayo kung saan-saan tayo napupunta. We fail to see the goodness and greatness of God. So let us develop not only yung tinatawag nating dependency, of course, because God is self-sufficient and He is the source of our sure victory, our identity. You are the Son of God. You are the Son of God, kapatid, at panalo tayo. Kumbaga, eto ang battle natin sa lupang ito. Tinanggap mo si Kristo, may battle ka agad yan. Okay? Along the way, along the road ng buhay mo, along the way, may mga battles. Pero ang Panginoon, binibigyan tayo ng assurance. We are more than conquerors, ang sabi ng Bible. At yan po ang bagay. Number 3, not only Jesus Christ is the source of spiritual blessings. Jesus Christ is the source of sure victory. And yun yung ating identity. Yung kanina ay inheritance. And sumunod, number 3, that Jesus Christ is the source of our secured future. Secured future. That is our investment, mga kapatid. Ang ibig sabihin, secured future, yung nandito ka ngayon sa buhay natin ito, ang dulo noon, expected na, binigay na ng Bible kung anong mangyayari. Tagumpay. Tagumpay. Kaya lang, doon sa future na yan, hanggat tayo na andito sa buhay natin ito, sa lupang ito, may battle. Pero binibigyan tayo ng Panginoon, ang sabi nga natin, ng sure victory. Pero habang tayo po'y nandito sa lupa, may battle, but still, we can serve the Lord. We can give our life to the Lord as being Christ's children and Christ's servant, ay lagi po natin pakatandaan. Because
of our future. Secured ang ating future, secured ang ating kaligtasan, secured ang ginagawa natin. At ang Panginoon, meron siyang pangako. Ang pangako niya, mga kapatid, and there are crowns laid up for each every one of us, waiting in those times na mangyayari sa panahon ng paghatol ng Panginoon. And this is our direction to take. Our resources aren't just for now, hindi lang ngayon. And we are, letter A, nice ko pong makita natin, we are to be a good steward of the Lord. A good steward of the Lord. At ang ibig sabihin, ang pagiging steward ng Panginoon, kasama po yung, ano ba yung ipinagkatiwala? Pag sinabi natin steward, we are managers. Manager yan. Manager. Ibig sabihin, namamahala ng pag-aari ng iba. Yun tayo, yun ang steward. At dahil doon, mga kapatid, sapagkat lumabas tayo sa mundong ito na walang dala. Iiwanan din natin ang mundong ito na wala ring dala. At dahil doon, mga kapatid, ang Panginoon ay ang sabi po that God requires us to be a faithful steward. Ang sabi ng salita ng Panginoon. Ano yon? Mga talent. 1 Peter 4:10, anumang bagay, mga kapatid, na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, at God gave us abilities not to bury them, but to build His kingdom. Hindi para itago anuman yung talent, abilities na ibinigay ng Panginoon sa atin. At let us use our talent or abilities na ibinigay ng Panginoon. As good steward, as faithful steward, not only the talents, but also the treasures. We have treasures. Matthew 6:21, where, of course, where your treasure is, there will your heart be also. Merong treasures, merong heavenly treasures, at yan po'y magkakaroon tayo ng treasures in heaven when you save your treasures in heaven. Ang sabi nga, lay up for your treasures. Ang sabi nga po in Matthew 6:19-21, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So not only talent, but also treasure. Yun ang kailangan natin, good steward of the treasures. Huwag nating angkinin ang bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Wala tayong lahat ng mga bagay na ito nung tayo ipinanganak. Amen? Let us just use our talent and treasure para sa kaluwalhatian ng Panginoon as good steward. And of course, our time. Making the best use of our time. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Ibig sabihin, our days are a resource. Spending time with Him and for Him. That is our best investment. Of course, our testimony. Revelation 12:11, and they overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Yun po ang sabi. And not only, mga kapatid, we are to be a good steward, we are to prepare for the future. Bakit to? May judgment seat ang Panginoon. Now, tandaan po natin, yung dugo ni Kristo na tinanggap natin, yan ang makakasalba sa atin para tayo ay huwag tumayo doon sa Great White Throne Judgment. Naintindihan po niyo? Ang lahat ng tatayo sa Great White Throne Judgment, sila yung mga taong tumanggi o hindi nahugasan ng dugo ng Panginoon. Kaya sila'y tatayo sa Great White Throne Judgment para ibigay ng Panginoon sa kanila ang parusa kung gaano yung degrees ng punishment na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Doon sa lake of fire na binabanggit sa Revelation 21 verse 8. So hindi, salamat sa Panginoon, hindi tayo tatayo sa Great White Throne. Bakit? Para hatulan at mapunta sa impyerno. Purihin ng Panginoon. We have the assurance. Amen? Sa langit tayo patutungo. Pero merong isang judgment na nakaset ang Panginoon sa lahat ng mga believers. Lamang. Yung Great White Throne, unbelievers only. Exclusive for unbelievers only. Yung Great White Throne. Bakit? For them to be judged. Pero tayong mga mananampalataya, hindi,
Bagamat exempted sa Great White Throne Judgment, pero hindi tayo exempted doon sa tinatawag nating Bema Judgments of Christ. Na ang lahat ng mananampalataya tatayo sa hukuman ng Panginoon upang tumanggap ng reward ayon sa ating mga ginawa. Naintindihan po ninyo? Kaya salamat sa Panginoon. Yun nga po, ibinigay na ng Panginoon ang lahat ng resources. Lahat ng abilities. Nandiyan ang banal na Espiritu. Nandiyan ang Holy Spirit encouraging us, prompting us, mga kapatid, to serve the Lord. Pero kung mamahalin pa rin ng believers ang mundo kaysa sa Panginoong Hesukristo, ang mundo kaysa sa church ng Panginoon, tatayo ka sa judgment seat of Christ, empty-handed of course, anong reward? At dahil walang reward, wala tayo maibibigay pabalik sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin. So merong judgment seat of Christ ayon po sa Romans 14:12. Ang sabi po ng Romans chapter 14, reading verse 12. Ang sabi ng salita ng Panginoon, dahil nga po sa we are to be prepared, we are to prepare for the future, Romans 14:12. So then every one of us shall give account of himself to God. Every one of us. The Lord Jesus, the Apostle Paul was talking to the believers, and that is the judgment seat of Christ, ayon po sa salita ng Panginoon. If Christ is our secured future, if Christ is our secured future, then we invest our lives in Him. Let us invest our lives. Bakit? Secured ang future mo. Hello? If our future is secured in Christ, at wala naman po pwede mag-secure niya, kundi ang Panginoong Jesus lang. Siya yung kumbaga refuge mo, siya yung kalasag mo, siya yung tanggulan mo, at siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng ganyang security. Pero dahil nga po doon, mga kapatid, dahil nga po doon, let us prepare ourselves. We are to prepare for the future. Bakit to? Because of the judgment seat of Christ. So then, every one of us shall give account of himself to God. Sabi natin, we invest our talent in serving, our treasure in giving, our time in seeking Him, and our testimony in telling others, all for His glory. Hindi para maging sikat tayo. Tanging sa Panginoon lang. Tanging si Kristo po ang Panginoon ang dapat maluwalhati. Hindi tayo magaling. Pero merong enabling grace ang Panginoon. Hindi tayo malakas. Pero merong sufficient grace ang Panginoon to strengthen us. Hindi tayo, mga kapatid, matalino. But God gives us wisdom na kailangan natin. Sa buhay nating ito, huwag mo lang ipagkait ang sarili mo sa Panginoon. Huwag mo na parang, ganito na lang ako. Ito lang ang maibibigay ko kay Kristo. Mga kapatid, huwag. Huwag mong pagdamutan ang Panginoon na nagbigay ng lahat-lahat ng kanyang buhay para sa iyo. He gave His all. Pagkatapos, pagdadamutan mo siya ng time mo, pagkatapos, pagdadamutan mo siya ng treasure mo, manunuos ka pa. Wag. Hindi natin alam, kaliwanag sa atin kung gaano yung greatness. Sabi nga, how big is God? Gaano kalaki ang Diyos? Kung titingnan mo, yung planet Earth, napakaliit lamang, halos alabok lamang at hindi mo makita. Sa Milky Way galaxy, yung galaxy lang natin. Hindi mo makita ang planet Earth. Sa solar system natin, ang planet Earth ay isa sa maliit. Pero pinansin tayo ng Panginoon. He gave His all para sa atin. Magkakait ka ba? At dahil doon mga kapatid,
ay ang Panginoon ay nais nating pag-ukulan ng panahon at buhay natin. All for His glory. And be focused, looking unto Jesus. Meron tayong unlimited resources in Christ. Hello? Dito lang po ang tingin. Huwag kayong mabaling, maano sa iba po. Anong pinaka application dito sa atin? If you are not saved, be in Christ. Be in Christ. Kung hindi mo pa alam kung saan patutungo ang kaluluwa mo pag ikay namatay, kailangan mo si Kristo. Be in Christ. Makay Kristo ka. Hindi lang po yon. Be identified with Christ. Ngayong tinanggap mo na ang Panginoon, huwag mo siyang ikahiya. The Bible says, kasi lahat ng tumanggap sa Panginoon, kinakailangan mo, i-profess mo siya publicly. Na ikaw ay sumusunod kay Kristo in public. The reason why the Bible says, I am not ashamed of the gospel of Christ. Not only be in Christ, be identified with Christ by obedience. By, of course, yung presence mo. And not only that, be faithful in our stewardship and prepare yourselves for the future. Mga kapatid, marami pang gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Marami pang gagawin. Marami pang mamamalas ka pa kung ano pa ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. And sino ba tayo? Diba, sabi nga, dinampot lang tayo ng Panginoon eh. Inayos lang ng Panginoon ang buhay natin. And now, may plano ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Huwag mo siya ikahiya. Let us give our all, our life sa Panginoon. Bilang sukli sa kanyang kabutihan, bilang sukli, ganti sa kanyang kabutihan, let us always serve the Lord.